Alright, isang magandang umaga para sa lahat po ng mga kababayan natin, lalo sa mga kasamahan natin sa industriya, sa TV, sa radio, print, and online. And of course, welcome para sa ating regular na forum ng Quezon City Journalist Group. At ang forum na ito ay hatid po sa inyo ng ating mga sponsors, lalo na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation and OVACOR at ang Philippine Charity Statistics Office or PCSO. At syempre, nagpapasalamat din tayo sa suporta ng Office of the Mayor, Joy Belmonte, and Vice Mayor Ian Soto. And of course, sa lahat po ng ating mga resource persons, maraming po salamat po and welcome sa ating forum. Unahin po muna natin si Tyrone Josh Colantes, ang intel ng admin ng QCP Anti-Cybercrime Team. Sir, good morning po, and your opening statement na lang po natin para sa lahat po ng tagapanood natin via live stream, of course, yung physical presence ng mga kasama natin sa industriya. Yes sir, good morning po sa ating lahat. Lalo na po sa mga nanonood online and mga Facebook page and other social media platforms. Ako po si Lieutenant Colantes, representing the Quezon City District Anti-Cybercrime. Muli po, good morning po sa atin. Alright, and of course, our majority leader and chairman herself from Committee on Laws, Councilor Abby Madal. Ma'am, good morning. Good morning. Maraming salamat po sa ating QC Journalist Group at maraming salamat sa inyong invitasyon para po sa Journalist Forum for this week. Magandang umaga po sa lahat ng ating nakikinig at nanonood. Alright, maraming salamat sa mga nakalipas na buwan. Sunod-sunod po natin nasasaksihan ang mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan, mga pangyayaring nagdulot ng mga pangamba, hindi lamang sa mga mag-aaral, hindi maging sa mga magulang, sa mga guro at sa buong komunidad natin. Kasama nito ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng cyberbullying, online harassment at ito pang mga cybercrimes na nagsisimula sa social media, ngunit kadalas ay nauuwi sa mas seryosong epekto sa totoong buhay. Sa panahon kung saan halos lahat ay konektado sa digital world, mahalaga maunawaan natin na ang bawat post, komento at mga mensahe o pag-share ng mga impormasyon ay may kaakibat na responsibilidad at maaaring magkaroon ng legal at moral na pananagutan. Ngayong araw, layunin po ng ating forum na palaginin pa ang ating kaalaman kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga sarili at ang ating mga anak, ang ating mga komunidad laban sa cyberbullying and cybercrimes, at kung paano tayo maging responsable at mapunuring digital citizens. So, sa pagsisimula ay bigyan natin ng pagkakataon ang Philippine National Police. Kaugnay po sa update po natin sa mga natatanggap po natin ng mga cyber threats, grave threats, cyberbullying, online harassment, in particular dito po sa lungsod ng Quezon City. Thank you, sir. Yes sir, as far as the Quezon City District Anti-Cybercrime Team is concerned naman bukas po tayo always, 24/7 po tayo yung office natin na mag-receive ng mga complaints na regarding sa may kinalaman sa cyberspace. Unang-una na yung mga napopost online, yung magre-reklamo, pupunta sa office natin, magre-reklamo kasi sinisiraan sila online. So, ang mga ginagawa po natin dito is mostly, sir, is prevention po ang pinaka-importante. So, ang ginagawa po namin sa Quezon City District Anti-Cybercrime Team,
nakikipag-coordinate po kami sa mga barangay. So, we are conducting barangay visitation. Nakakandak po tayo ng cybercrime awareness. And as well, ngayon sir, ini-include na rin natin yung mga schools na binibisita. So, from time to time sir, nakakandak tayo ng mga lecture sa ating mga pupils sa elementary and even sa high school. So, ang pinaka highlight kasi dito sir is kung tatanungin mo yung mga bata, sino ang may cellphone or sinong halos lahat magtataas ng kamay. So, I believe sir, hindi lang ito effort ng PNP or ng QCDAP, more with the coordination po ng LGU, ng barangays, and other agency po para ma-address natin po. So sa QCDAP po sir, tuloy-tuloy po ang address natin ng mga complaint na na-receive dito po sa ating AOR. Thank you, sir. Thank you much. Ma'am, good morning po. Siyempre, upon the coordination po sa ating mga law enforcement, may mga naitawid na po ba tayo, mga amendments, paano po ba natin nabibigyan ng prioridad yung proteksyon para sa mga kabataan natin, not only yung mga kabataan, estudyante, pati yung mga lahat concerned, ang individual dahil lahat nasa digital era na tayo, paano po natin binibigyan ng pansin ito? So, magandang umaga. Thank you. Actually, in terms of digital wellness, we have recently approved an ordinance na pinapromote natin yung wastong paggamit ng devices. So, it's very concerning kasi that, sabi nga ni Sir, maraming cases of cyberbullying. And it's not only experienced by our children, pati yung mga kapitbahay natin. Actually, lahat tayo ay apektado nito, no? And so, we want to have a culture wherein hindi priority yung digital devices when it comes to activities within the school. So itong digital wellness policy natin, ina-encourage natin yung private and public institutions or public schools na ang modality ng pagturo ay hindi lagi sa digital devices. Because of course, this now becomes an excuse sometimes na ito lang yung palaging ginagamit. We would like to also share with you na we are in the process of updating the anti-bullying policy of Quezon City. Ito po ay pinasa noong 2012 pa, and obviously, mas marami ng types of bullying that is now being nararanasan. Dati physical bullying, verbal, pero ngayon meron ng cyberbullying, may prejudicial bullying, kapag ikaw ay member ng SOGI, ikaw ay binubully. And so we need to add this to the mix or i-add natin sa ating patakaran na itong mga types of bullying na to ay kasama. So the new ordinance must have clear definitions of what these bullying are, types of bullying are, and also ensure na merong maayos na feedback or reporting mechanism wherein our students can, if they choose, anonymously report. Kasi minsan mas natatakot silang mag-report kapag pangalan nila mismo yung ginagamit. No? So, ang City Hall naman or ang Quezon City Government is always in coordination with the Schools Division Office sa pangunguna po yan ng ating Superintendent, Ms. Carlene Cecilia. So, last year, the city has also launched yung Bad Yan campaign, yung bullying at discrimination, Bad Yan. And this is actually an internal memorandum within the Schools Division Office wherein lahat ng paaralan, and according also to our ordinance, ay may sarili-sariling polisiya on how to manage bullying within their schools and prevent it. And if it happens, merong maayos na mechanism wherein which both the families, the victims, and the bully ay makasama at ma-resolva. So yan po yung ating kasalukuyang ginagawa. We are in the process of updating our anti-bullying policy. And to share some data, no, from 2025 to 2026, itong school year na pong nakaraan, meron pong 31 cases reported of bullying. So, kung makikita natin sa laki ng population ng Quezon City, maliit yung 31. And obviously, there's a need for us to make our students feel na meron kayong pwedeng
pagsumbungan o pag-reportan kapag may nangyayari. But primarily, ang pinakamalaking numero ay yun pa rin physical bullying at surprisingly, mas maraming male victims at ang social bullying yung kasunod. So these would be your sa social media, and then cyberbullying, and then may retaliation yung gumaganti rin. So, but what we want to also stress is that the city is also launching values formation program for our parents. Kasi of course, it also starts with the family. So we want to ensure na yung mga pamilya ay involved in terms of instilling the right values among our children. And sana mabigyan ng support ito ng ating pamayanan. Gaya nga sabi ni Sir, hindi lang naman po kapulisan ng involved, hindi lang yung local government, but it always is a whole of society approach when it comes to child rearing and supporting our children. So yun po so far. Alright, maraming salamat sa mga resource persons natin. And of course, pinag-isa rin natin ang ating oras at panahon para sa ating Q&A. Unahin din natin from PSN, ating Angie de la Cruz. Good morning. Kay Madjo Minaya. Ma'am, kanina po may sinasabi kayo na may dadagdag kayo doon sa existing na batas natin sa Quezon City. Ano po kaya yung dagdag na ngipin ng batas para po talagang mawala na yung mga kaso na yan, hindi na tumas yung mga kaso? Actually, of course, in any ordinance, merong mga penalties, no? But more than anything, because we are dealing with children, and you know that Quezon City is a child-friendly city. Ito po ay awarded ng Presidential Award for Most Child-Friendly City. We always want to take a positive approach wherein which we provide the correct, hindi punitive yung mechanism, rather it is supportive. So we want to create an environment where in which the children feel like the schools are a safe space. Meaning, dito sa paaralan, kaya namin mag-report kapag merong problema. And yung mga ating propose na pagbabago sa ordinansa are more of definitions of the new types of bullying that is present in our space ngayon. No? Kasi gaya nga nang nasabi ni Sir, karamihan ay cyberbullying. It happens not in school but actually in homes after school hours. But the students also have to know na hindi rin ito po pwede. Hindi porket wala sila sa loob ng paaralan ay hindi na sila liable. But if it happens between and among the students, ito ay isasama natin. Kay Lorena, sir, ilan na po ba yung mga kaso na receive ng inyong office? Bumababa or tumaas? Kasi sa Quezon City, sa Council District Northeast. So, ito po ba yung cyberbullying, ma'am? Sa amin kasi, ma'am, sa PNP, syempre, tukan namin kung anong kaso po. And dito po sa Philippines, wala pong specific na law ang nagpapanish ng cyberbullying. So, wala po talagang sa data namin, hindi po magre-reflect na cyberbullying. So, depende po kung ano yung magiging nature ng ginawa ng suspect or kung sino man yung nag-post or yung bully. Depende po kung ano ang magiging saan papasok na law. Kung sa RPC, kung grave threats ba, kung sa cybercrime, kung pinost yung data, yung private data na walang consent, data privacy, and kung of course kung sa gender-based naman, we have the Safe Spaces Act. So, so far naman, ma'am, yung data natin dito is bumababa naman po. Kasi yung sa ngayon, ma'am, wala pa yung actual data natin. So, hindi natin makakuha yung numbers. Marian, ng Radyo Pilipinas. Good morning po. For Madjo, yung minention nyo na program on values formation, are you putting it in an ordinance or and kailan po yung variant natin na gawin ito? This is
targeted to be implemented this year, yung Parents Values Formation Program. It was implemented several years ago, siguro mga a decade ago. So, upon consultation with the parents, sabi nila it was a very effective tool for them during that time. So, ito ay budgeted na through the Special Education Fund and will be rolled out this year. And as we go along, syempre, we would like to get feedback para ma-expand pa namin. But we feel like this is something na napakahalaga for the parents kasi sila din mismo yung nag-demand ng programa ito na values formation. And ma'am, sa school natin siya sisimulan? Parents ito ng mga mag-aaral natin. And to Lieutenant Colantes. So, yung kaninang na-mention ko lang, kasi in the past, nung nagkaroon ng school shooting sa Visayas, parang sa Tacloban, nagkaroon din ng mga threat dito sa mga schools, like tinetext, nagkakaroon ng mga group chat, tapos like bagong sila nga nagkaroon ng incident na natakot yung mga estudyante, parang nagkaroon ng paranoia. Tapos kahit na sinabi na ng police na fake news, walang naniniwala. Ngayon sir, may mga ganun pa rin bang cases na natatanggap po ang QCPD? Kasi yan, very minimal naman po yung natatanggap sa ating threats. Kasi usually, ang pinagre-reportan po nila dito is yung nearest police station. So yung nearest police station po, magre-request po sa atin ng technical assistance sa cybercrime. So to determine yung identity po ng nag-post. So yun pa ang ginagawa natin. But kung meron po tayong nare-receive na ganyan, binavalidate po natin together with the help of the barangay and the social worker po. And ang mag-lead po ng engagement is yung social worker para po kasi yung iniisip pa rin po natin is yung welfare po ng bata. So ganun po sa amin sa Quezon City District Anti-Cybercrime Team. More on technical assistance po sa ating mga territorial police or yung mga police stations po natin. Alright. So, ibabalik ko lang ng konti, pero on the cybercrime issue pa rin. Kasi on the heat of like impeachment hearings ngayon, maraming mga nagpo-post online. Ano lang sir ang pwede nating payo sa netizens para yung mga post nila hindi naman mapunta boundary na sa pagiging cybercrime po. Like yung mga like for example, maninira sila ng kapwa nila online, na hindi nila ka-align nung political siguro, ganon. Ano lang sir ang payo natin para hindi mapunta sa pwede silang kasuhan ng cybercrime? Yun nga ma'am, usually yan yung mga nagpo-post. Meron pa nga yung tinatawag natin deepfake. Yung deepfake po yung gagawa na sila nila ng yung picture, AI generated na picture, tapos parang or video, tapos lalagyan nila ng parang nagsasalita, iba yung sinasabi. So, ang payo lang namin sa ating mga, siyempre sa ating mga kababayan, maging responsible and of course respectful sa paggamit ng social media. Baka hindi natin alam, dapat natin na malaman na in every action natin may mga consequences, lalo na yung mga pagpo-post ng mapanirang content. No? Pwede po tayo dyan ma-held liable under our Cybercrime Prevention Act, specifically po yung cyber libel. Medyo mabigat po ang parusa ng cyber libel. Pag napatunayan po na kayo yung nag-post with intention at may intention kayong manira, maaari po kayo makulong ng 6 years and 1 day to 12 years. So yun po, sana maging respectful po tayo sa ating mga interact online and of course, responsible po sa paggamit ng social media po. Thank you ma'am. How about Macho? So, definitely, dito sa Quezon City, what the mayor always says is, nire-respeto po natin lahat ng pahayag ng mga tao. However, syempre, there are limitations to what we can say, lalo na kung ito ay umaabot na sa paninira sa ibang tao. So, tama yung sabi ni Sir, sana sa ating mga QC
citizens, maging vigilant tayo, maging discerning tayo when it comes to what we read online. Hindi lahat po yan ay totoo. At kapag tayo ay nag-share ng ating hinaing, we also must have a level of respect dahil po gusto natin ay mapayapa po tayong namamahayag ng ating mga pansariling mga opinion. Delise ng IBC. Good morning po, Liza. Ito na kayo. Pakilaksan. Sir, nabanggit po dati ng PNP na hindi kayo pwede pumasok sa loob ng schools to check yung security ng, for example, yung mga papasok ng mga estudyante, check yung mga bag para malaman kung meron na silang mga dalang armas, ganyan. Meron na po bang binaba yung PNP on how to secure the areas around schools since hindi kayo pwede, wala kayong parang jurisdiction sa loob ng schools police? Actually, ma'am, meron na po yan dito po sa QCPD. Meron po silang offline bisita eskwela. Yan po yung mag-ikot-ikot po sila sa mga schools, yung mga PNP po natin. And of course po sa PNP, pinapaikti po natin yung coordination natin sa DepEd para po sa security ng school. How about sa Quezon City naman po, ma'am? Since marami na pong mga lumalabas na yun, mga threats naman po. Ano po ba yung ginagawa natin mga hakbang to secure naman yung safety ng mga estudyante? Do we have close coordination with the PNP po or other government agencies? So definitely, the day after the incident in Tacloban, the city government in coordination with the DepEd School Division Office, DG Silvio was present, and all attached agencies of the government had a meeting immediately para ma-address kung ito man ay nangyari. Because, of course, meron tayong phenomenon of copycat violence na nangyayari kung saan nauulit siya, no? And true enough, nangyari ito, sir, di ba? And so we want to address that immediately. So I think after ng meeting na yun, tama, sabi ni sir, nagkaroon ng increased police visibility around the vicinity of our schools, coordinated din dito sa mga barangays. Although sa aking pagkakaalam, ito naman ay regular na ginagawa ng ating police at ng mga barangay. So siguro heightened alertness lang. But also on the side of the City Council naman, we have a proposed ordinance na tinatawag naming School Safety, para makuha yung tayo na tama, School Safety and Child Protection Ordinance of Quezon City, wherein gusto natin tuloy-tuloy yung pagbabantay sa seguridad ng mga paaralan, particularly magkaroon ng school safety plan para pag merong nangyaring ganitong mga insidente ay handa, yung communication systems are ready. Kapag may nangyari, inform lahat ng miyembro ng paaralan, and of course, immediately coordinated with attached agencies to respond. Yung mga drills na ginagawa din ng DepEd ngayon, yan ay nakapaloob sa ordinansang ating pinopropose to be implemented in the public schools of Quezon City and encourage among the private schools as well. So yan po yung action na ginagawa namin, at currently these are referred to committees, and hopefully within the year ay maipasa na ng content. Additional lang po, ma'am, dun sa 31 bullying cases last year, tama mo ba? Last year, lahat po ba yun ay resolved na? Or may mga ongoing pa po na kaso? 99% resolved naman po siya. So, the schools have their own committees na tumutulong mag-resolve, and ayon sa report, these are 99% resolved. Biasan, sa lalim ng debate online. Online. Ma'am, ayon sa PISA, nakakita rin ng public interest in the Parang overall bullying. sa akin yung city.
Insofar as I know, ang records po ng bullying are within the schools. Yan po yung recorded. But as to the workplace, etc., wala pong data, local data. Yes, wala pong local data. Baka, So, hindi po natin na re-record hindi po record because more things na topic na as far as I know, sir, hindi po ito recorded. But for example, in terms of, for example, sexual abuses, ganyan, iba-iba naman pong, merong iba-iba pong ahensya na lumiresponde. Halimbawa po, pag if it is bouncy cases, coordinated po ito with police. At dito po sa Quezon City, meron tayong protection center kung saan yung violence against women and children and members of the LGBTQIA community can also report and be given support. sila po Meron po sila. Pero po sa barangay, kasama ng kuya. Opo, yung barangay po coordinated naman po on how they can avail of that particular service. Sa, yung sa 31 cases po natin last year, ilan po sa school to? Lahat po yun school. So, it is a report ng, from the school division office na 31 po yung cases from 2024 to 2025 na school. Resolved na. Sa ngayon po, ano po yung pamamaraan natin para yung mga na-victim ng bullying, mga reporter, o yung pupon sa naranasan nila. So, yung Promoting effectiveness sa bata. So primarily po kasi ang implementer po dito ay ang mga paaralan po natin. Pero ayon naman po sa mga report nila, meron pong guidance counselor teachers who help our students process para po makabalik po sa normal after po na incident. Because we also understand na pagkatapos po nangyari, na-resolve, hindi naman po doon natatapos yun. No? Siyempre, hindi po kaagad-agad gusto pumasok ng bata sa paaralan after that incident. So, I think there are support mechanisms within the school that kung may pagkukulang man ay we need to strengthen. May bigyan po. Diyan sa mga kaso po, meron po ba tayo violent cases ng mga na accused na nabubuo. Meron po ba tayo incident report? Tulad naman ng Halimbawa, ilan po yung nakampahan natin sa po? tulad ng sabi ko kanina sir, yung cyberbullying kasi is marami po ang several laws ang pwedeng ma-apply dyan. So, as to the data po sir, hindi natin maikukan kasi pwede pumasok nga po ng yun, grave threats, cyber libel. So, depende kasi po sa nature ng case. So, as to the actual data po sir, pasensya po, wala tayong may bibigay na kung ilan ang file. Kasi, yun na po, several cases, depende po kung saan papasok na, kung ano yung elements o kung anong law ang applicable doon sa nangyari. Usually na pupunta po sa mga substitution. Opo, tama po. Wala kang record po. Sa Quezon City District under Cybercrime People, wala pong so far dito ngayong taon. Ito, pero last year po. Salamat po. Christian Mascones ng PRP. Good. Kay Lieutenant Tyron, sir, tapos muna tayo doon sa operations na ginagawa nyo. Doon naman tayo sa humanitarian intervention. How do you observe this, itong mga nahuhuli ninyo na mga cases ng cyberbullying? Ano po yung mga, kumbaga, reason nila why they are involved to this kind of cases, sir? Ang nakikita po natin siya na number one is that yung na-expose po sila masyado sa social media plus yung gaming platforms. Dito sila na-expose and dito sila parang nakakakuha ng comfort na yung nangyayari sa kanila outside is napubuli sila. Doon nila nare-realize na doon sa social media or doon sa gaming platform na yun ay medyo nakakakuha sila ng comfort. So yun yung parang nare-realize sila na nabubuli pala sila outside yung parang gano'n.
sir, hindi natakot yung mga, lalo-lalo na yung mga menor na edad ngayon na gumawa ng krimen, as far as yung mga nangyaring insidente sa iba't ibang lugar. Ano po siguro yung umaga na-observe ninyo na kung bakit ganito na sila na kumbaga katapa, should I say, or confident sa paggawa ng ganong krimen? Actually, sir, yun nga po, pwede po natin sabihin na alam nila na under the Juvenile Justice Act is hindi sila malaliable. However, meron nga rin po kasi yung tinatawag natin na emerging threat ngayon is the nihilistic violence extremism, na kung saan yung mga itong previous attackers ay ina-idolize ng mga kabataan. And ang pinaka-factor pa rin po dyan is yung social media and other gaming platforms. Sir. Thank you, sir. Kay Councilor Ali, sa ibang mga lugar, pinagbabawal na yung paggamit ng cellphone sa mga paaralan. What is your take dito po sa QC as far as this kumbaga, implementation sa ibang mga lugar? So, in Quezon City, kagaya ng binanggit ko kanina, yung digital wellness policy has been approved. And dito, ang primary use dapat ng devices should be for educational purposes. And in school, according sa DepEd, because of course, DepEd decentralized, hindi naman po yung lokal na panghalan ang nasusunod kung paano patakbuhin ng mga paaralan at paano po implement yung curriculum. No? But we highly advise na pag recess and lunch, dismissal time, and only during emergencies, gagamitin yung phone. Kasi ginagamit nila yung mga devices nila during class. But within class, ang advice po namin ay nakablock po yung websites wherein hindi naman po school-related yan. Kung maaari at kung merong technology yung ating mga paaralan na gawin yun. But as much as possible ay hindi nila gamitin during school hours yung mga devices. Because sa ngayon, ang policy ng DepEd is they allow na dalhin ng mga bata yung devices nila sa school. No? Pero dito sa QC, ang stand namin, when they allow these devices to be used, dapat ito ay for educational purposes or emergency purposes only. So yung mga gaming, etc., YouTube, access, pag break time as much as possible, kung hindi po nila ito kailangan gamitin, ay sana huwag ipagamit ng mga schools. Interestingly, during one of our public consultations with the students, sila yung kausap namin during the passage of the ordinance. Sila mismo yung nagsasabi kasi na during breaks, particularly yung mga high school, kailangan nila gamitin kasi maraming pinapagawa yung mga guru nila. So I think that is a conversation also that we have to have with the Department of Education dahil po beyond class hours ay nagde-demand pa rin na gamitin ng mga estudyante yung devices nila. So I think ang pinakamahalaga ay yung hanapin yung balance when it comes to these devices. Kasi of course, sometimes we think it is the menace kasi ito accessible, dyan nakukuha lang ng information, but also it is the source of majority din of the resources that our students are using in school. Okay, that's on my part, attorney, para makompleto lang yung storya. The campaign is very loud about lowering itong criminal liability, yung age mismo na mababain from 15 to 12. What is your take dito po sa Quezon City? Ano po yung kampanya nila? Dito, like we always say, we treat the child as a child. So, kung sila po ay, we are a child-friendly city, we would like to respect their rights as children. That is to participate, that is to develop. And personally, kung ako po yung tatanungin, criminal liability imposed on children curtails many of their rights. And as much as possible, hindi po punitive yung approach. Dapat po positive yung approach wherein we develop environments wherein which they grow, they develop, they are supported, and that also starts with the family. So, kagaya po ng sinabi natin kanina, we have programs for parents' values formation, and in the same way in the school, strengthen the systems wherein which they grow. So, meron pong sapat na support na reporting mechanisms when they feel that sila po ay naabuso, and always
yung proper coordination with agencies like the police, yung ating po mga barangay. Dahil meron naman po mga mekanismo, kailangan lang po pagganahin po ito ng maayos na po. So, you're not in favor. Pwede sumingit ang isang question. Follow up. May follow-up pa kay Lieutenant Colantes. Sir, meron bang natanggap na rin kayong reklamo or complaint tungkol po dun sa yung 764 na group na sinasabing naka-influence dun sa shooting suspects sa Tacloban? Sa Quezon City po ba meron na rin magulang na nag-alala, nagreklamo on this group po? Actually, itong 764 na sinasabi natin is isa lang to sa grupo ng mga na-involved doon nga sa sinabi ko kanina na about sa nihilistic violent extremism, which is linked doon sa nangyari sa Tacloban. Meron po tayong na-receive just recently na information from a school na parang nagbabanta na nakaroon ng shooting. However, nung upon validation, found out naman natin na yun nga, magiging prank lang. So, yun din ang isa sa challenges natin kung upon receive of this information, syempre, importante talaga na i-validate natin agad yung information. So, sa nabanggit niyong group namin, 764, so far naman po sa QC, wala po. Walang follow up. Pwede mag-other topic po sa kanila. Kay Consi. Other topic lang po. Yung sa ethics complaint po kay Consi Lodovica, meron na po bang progress sa council? During our session last week, nagkaroon ng privilege speech si Councilor Tatay Randy Ludovica wherein he explained the incident to the City Council. And I think he made an apology to the officers and to the members of the council also that he is representing. But the speech was also referred to the Blue Ribbon and Ethics Committee. And we are still waiting for the chairperson to convene the said committee. Okay, ma'am. And lastly, ma'am, recently, tama ba napasa yung QCDRMD as a department sa council din po ba yun? Can you elaborate more on that? Yeah, so the office kasi dati ang QCDRRMO under the office of the city mayor, but given the many or the demand para sa mas komprehensibong plano, it requires also na bigyan sila ng sapat na suporta. So they are now a department. This has been approved by the city council. Anong advantage, ma'am, na department na sila from? May security of tenure yung mga tao na nagtatrabaho. So of course, anybody naman wants to na gusto natin na mabigyan yung buong suporta ng tao sa kanyang trabaho, ay bibigyan din natin sila ng sapat na suporta. And so, merong mga planning negotiations na the budget allocated na required ng national government will of course be through that particular department. And just like any other department, buo yung suporta ng so kapag ito ay ganap ng department rather than the Thank you, ma'am. Alright, so wala na tayong follow-up, no? Maraming salamat, Dennis Rosi. Bago muna tayo magtapos, closing statement muna tayo mula sa PNP, Philippine Police District. Yes, sir. Maraming salamat po sa Quezon City journalists for inviting us here. And of course po sa PNP ma'am. Maraming salamat po. From LGU. Maraming salamat on behalf of the Quezon City Council, sa Quezon City Journalist Group. We are always happy and we are always happy to entertain questions from the media para po malinaw sa mga bagay, especially so that we can share the initiatives of the local government, particularly the City Council. So thank you very much for your invitation. Likewise, Councilor. Maraming salamat at sa lahat po ng mga kasamahan natin sa industriya sa TV, radio, print, and online. Maraming salamat sa patuloy na suporta po ninyo para sa ating regular na press briefing and forum ng QCGI. And of course, once again, maraming salamat sa lahat po ng ating mga sponsors, lahat na sa
PAGCOR, the Philippine Amusement Gate Corporation, and PCSO, the Philippine Charity Sweepstakes Office. And maraming salamat, and of course, hindi natin nakakalimutan magpasalamat ang office to the Mayor, Joy Belmonte, and Vice Mayor Ian Soto, and this speed, Paul Monte, and Estebanay. Thank you so much, everyone. Have a good day. For the opportunity.